ni Kristo Jesus. Amen. Thank you. You may be seated. Amen. So, makita natin dito ang isang pangyayari. Bago po ang Panginoon ay huliin ng mga Roman soldiers. Amen? Kasama si Judas. Ito po ay nangyari doon sa Garden of Gethsemane, kung saan si Kristo, ang ating Panginoon, ay nanalangin. Amen. In fact, sa ibang part ng scriptures ay nagsasabing si Kristo ay pumawis ng dugo because of a great agony, because of great sorrow. And He knows what will happen to Him. He knows that in His human form, subject to pain, amen, ay daranasin niya ang mamatay sa cross ng Kalbaryo. Amen. He knows everything that will happen to Him because He is God in the flesh, who knows everything. In fact, bago po mga kapatid, ang pagkamatay ni Kristo sa cross, ito po ay sinabi niya na sa kanyang mga disciples. So He knows everything. Amen. He knows that He is going to be scourged with a cat-o' tail. Alam niyo yung cat-o' tail, mga kapatid? Yung po ay isang latigo na meron po siyang tatlong dulo. No? Tatlong dulo na latigo. At sa bawat dulo na yon ay may bolang bakal, at ang bolang bakal na yon, bawat bolang bakal na yon na maliit ay may tatlong hook, tinik. Na kapag yung cat-o' tail ay inihampas sa katawan ng isang tao, ay hihilain, pahila ang kuha. So, ibig sabihin, sasama yung laman doon sa cat-o' tail. Amen? At kapag inyo pong babasahin ang mga susunod pong mga chapter, ay makikita natin, mababasa natin, na si Kristo ay hinampas ng cat-o' tail for how many times? Amen? Kaya nga, bago si Kristo ipako sa cross, ay luray-luray na ang kanyang katawan. Kaya nga ayon sa pinag-aralan natin kanina, it was a broken body of Jesus Christ. Imagine mo, mga kapatid, yung cat-o' tail na yun, pag inihampas sa'yo, pahina ang kuha. So mayroong kasamang laman. Amen. Ganon ang nangyari sa ating Panginoon. Na wag mo natin kalilimutan that Jesus by that time in His human form is subject to suffer pain, just like as we are. Amen? Nakatulad natin. At
Pinaruan ang mga kasunduan ng Roma at nilagyan ng tinik na korona sa kanyang uluhan. It's not a crown of gold. It's not a crown of silver. But it's a crown of thorn. Amen. Alam niyo yung crown na yun, yung tinik ng crown na yun, ay hindi daang-daang inilagay sa uluhan ng Panginoon. Yung po ay pabagsak. So, ibig sabihin, yung tinik ay bumuon sa ulo ng Panginoon. Amen? Hello? You understand me? Amen. And after that, ang Panginoon, mga kapatid, ay pinalakad patungo doon sa tinatawag na bundok ng mga buho o bundok ng Golgotha. Alam niyo, ang bundok na yun, doon ipinapako ang mga kriminal during the time. Magnanakaw, mamamatay tao, doon ay ipinapako during the time. Ang pagpapako sa cross ay isang gawain ng mga Roman soldiers. Amen. By the time ay nasakop ng Roman soldiers ang Israel, so they are subject to that kind of punishment. So ay pinako siya doon, bago siya doon dumating, ay puro sugat na ang kanyang katawan. At dinamitan siya ng robe. At merong crown of thorns sa kanyang uluhan. At pinalakad siya, pasan-pasan niya ang kanyang cross. Patungo doon, isang kahoy, old, rugged wood. Pasan-pasan niya hanggang doon sa Mount Golgotha. Sa gitna na mainit na araw. Amen. Alam niyo po, habang ang Panginoon ay dinala doon, ay pinalakad doon, mga kapatid, sa Mount Golgotha, ay unti-unti yung suot niyang robe ay dumidikit sa sugat na sa kanyang katawan. Alam niyo yun, mga kapatid, subukan niyo kapag nasugatan kayo, tatalian niyo yun ng gasa, di ba? Yung tatalian niyo yan, di ba, yung sugat niyo. Ngayon, kapag aalisin nyo na yung tali, dahan-dahan nyo yung tatanggalin. Bakit? Ha? Nakadikit na kasi yung sugat. No? At dito pa lang yun, ha? No? Ganun po, mga kapatid. Dumikit yung robe ng Panginoon habang siya naglalakad patungo doon sa Mount Golgotha. Nung siya'y dumating na doon sa Mount Golgotha, alam niyo po ginawa nito mga soldiers? Pinagsugalan yung kanyang damit. Ngunit bago yun, ay bigla nilang hinubaran ang Panginoon. So, ibig sabihin, yung mga dikit na sugat doon ay sumama. Kaya nagdugo ng husto ang katawan ng Panginoon. Imagine that? Amen? Hindi pa ho siya doon ay papako sa krus. Amen? And you know what? Habang siya'y pinapako doon sa krus, ng napakalaking pako. Alam niyo yung pako na yun, it's not a fine nail, it's a rugged
bakit nail? Sa kanyang paa at sa kanyang dalawang kamay. At habang siya inaakyat, napipil niya yung force ng sugat ng pako sa kanyang kamay at sa kanyang paanan. Amen? So that was what happened to our Lord Jesus Christ. Na kaya nga sabi dito, and he knows everything about that. Bago mangyari yun, alam niyang mangyari sa kanyang bagay na yun. Hello? Alam niyo, hindi mo itutuloy yung isang bagay dahil alam mo kapag tinuloy mo yun, hindi maganda ang iyong mararanasan. Amen. Amen? Hello? Halimbawa ikaw ay magsusundalo. And you know that you will undergo training. Amen? Halimbawa ikaw ay papasok sa PMA. At bago ka pumasok doon sa PMA, ay may mga narinig ka mga bagay na mangyayari sa iyo doon. Ikaw ay makakaranas ng hazing. Ikaw ay gugupitan. Na kapag kakain doon ay talagang right angle. Ganun pagkain doon sa PMA. Alam mo mangyayari sa iyo yun? Kaya nung nabalitaan mo yun ay nagdalawang isip ka. Ako ba'y papasok doon o hindi na? Hello? Yeah. Dahil meron kang, alam mo, nakikita mo na yung nangyayari sa iyo doon. Amen? Alam niyo nung ako ay pumasok sa Bible School, iba yung aking expectation. Ang aking in-expect kapag ako'y pumasok sa Bible School, ay meron kaming double deck na higaan, at meron kaming study table, at kaming mag-aaral. Magpapakadalubhasa sa salita ng Diyos. Magiging theologian. Wow. Amen? Ngunit pagdating namin sa Bible School, ang unang tinanong, saan kami matutulog dito? Tinuro sa amin, marami kayong matutulugan dyan. Ang itinuro, yung mga upuan, mga view. Doon yun ang tinuro sa amin. Paano naman po yung mga damit namin, saan namin ilalagay? Tinuro sa amin yung ilalim ng baptistry. Amen? Hindi ko alam yun, mga kapatid. It's not what I expected. Amen? Siguro kung alam ko lang na gano'n ang mangyayari, hindi ako tutuloy ng Bible School. And then, pagkatapos na itinuro yung aming higaan, pagkatapos na itinuro yung lagay ng aming damit, ang sabi, itinuro kami doon sa mga lugar doon sa church. At tinuro sa amin kung anong gagawin namin. Ito ang gagawin nyo. Dinala kami sa kusina. Dinala kami doon sa auditorium. Dinala kami doon sa kalsada na yun ay aming lilinisin. And then by the time mayroon pang construction na nangyayari, tinuro din sa amin yun ang aming gagawin. Ang sabi ko, kung alam ko lang na ito ang aming gagawin, hindi ako papasok sa Bible School. Ngunit huli na ang lahat. Yeah. Nasa Bible School natin. Amen. Alam niyo mga kapatid, iba ang sa Panginoon. Alam niya yung mangyayari sa Kanya. Ngunit siya'y nanalangin doon sa Garden of Gethsemane. At ang sabi niya, "Oh my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Kung maaari, huwag ko lang dalasin ito. Ngunit ang inyong kalooban
kundi ang aking kalooban. Amen? He knows what will happen to him. It is included in the plan of salvation. What will happen to our Lord Jesus Christ. Amen? The title of my message this morning, He should have not, but He did. He should have not, but He did. Hindi na kinakailangan. Kahit hindi niya gawin ang bagay na yun, ngunit ginawa niya pa rin. Hello, are you still hearing me? Nalaganes, Christians, unless kung makita nyo dito mga kapatid, how much sacrifice the Lord Jesus Christ, gaanong sakripisyo ang ginawa ng Panginoon para lang sa ating kaligtasan. Ano ba niyo po? Alam niyo, maraming Kristiyano, they are taking for granted that the salvation that they receive from the Lord Jesus Christ. Maraming mga Kristiyanong backslider, maraming mga Kristiyanong nominal Kristiyano walang ginagawa sa Panginoon. Maraming mga Kristiyano na unfaithful, doing nothing for God. Amen? Because you have not learned how much sacrifice did for us in order for us to be saved from the eternal punishment of hell. Amen? Kaya nga dahil sa bagay na yan, na kahit mismo ang Panginoon, siya ay nag-struggle sa kanyang sarili. Na sabi niya, let this cup pass from me. He knows what will happen to him. Now let us see the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Amen. This sacrifice shows how much He left for us. How much He left for us. Ano ang iniwan ng ating Panginoon? Hello? Ang sabi ng Bible, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world. He was from heaven. He came into this world. He was sitting on His throne. He was listening to the choirs of angels. He was enjoying His abode, the streets of gold. Amen? He knows. He was not suffering for pain after in heaven. He was not suffering for sorrow. He was not despised. Amen? But according to God's plan, ang sabi nga ng Bible, Jesus is the author of our salvation. Si Kristo ang may akda ng ating kaligtasan. He planned our salvation. And according to that plan, somebody must sacrifice himself as a human sacrifice with the sinless blood. And it was Him. It was only Him. Siya lamang ang may kakayanan to offer that sinless blood. And He knows it. And knowing that He was the one who can only offer that sinless blood, He volunteered Himself. Amen? Yeah. He volunteered Himself to die on the cross. Amen?
desisyon sa Panginoon. Whether He is going to come down on this world or not. And whatever decision, kung hindi man siya nag-decide na bumaba dito sa lupa, walang mababawas sa Kanya. He is still God. Amen? He will still be enjoying those choirs of angels in heaven. And you know what, Christians? Maaaring gumawa ulit siya ng creation at totally lipulin niya ang mankind that He created. Ngunit, hindi yun ang kanyang ginawa. He decided to come down on earth and manifest in flesh, became man, subject to pain, subject to sorrow. Amen? Para lamang sa ating kaligtasan. Manuhan niyo po, mga kapatid. The sacrifice shows how much He left for us. Amen? How much He left for us. Malaki ang iniwan ng Panginoon. Kapatid, ito yan eh. Ano ang iniwan mo? Kaya ka nandito. Amen? Ano ang iniwan mo? Kaya ka naglilingkod sa Panginoon. Will that be something to be compared of what Jesus left in heaven for Him to die on Calvary? No! What Jesus left in heaven is uncomparable. Hindi pwedeng pantayan ang iniwan ng Panginoon doon sa langit. Hindi natin maihigitan ang Panginoon. Number 2, that sacrifice shows how much He did for us. That sacrifice shows how much He did for us. Amen? Gaano kalaki ang ginawa ng Panginoon sa atin? That sacrifice of the cross of Calvary give us the chance to be saved. Binigyan niya tayo ng pag-asa. Hello? Na maligtas. Amen? Kung hindi napako si Kristo doon sa cross ng Kalbaryo, wala tayong kaligtasan. Wala tayong option wala tayong option kung tayo ba'y maliligtas o wala. Because all of us sinners, isa lang ang deserve natin. At dyan ay ang nagatagatang apoy ng impyerno. Yun lang, mga kapatid. Wala tayong kapag-asa. Amen? But praise God, He died for us. Alam niyo, mga kapatid, hindi lamang sa tayo naligtas, binago pa ng Diyos yung ating buhay. Binigyan niya tayo ng karunungan mula sa Kanyang salita. Kapatid, kung hindi si Kristo namatay para sa atin, anong kalagayan ng buhay natin ngayon? That's how big what Christ did for us. Amen? Ngayon, papaliwalayin natin yung ginawa ng Panginoon. It's becoming, alam niyo, nakakalungkot, maraming mga Kristiyano, kung ano yung ginawa ng Panginoon sa cross, it's just becoming a simple thing for them. Amen? Nagiging simpleng bagay na lang ang kapatid. Yun yung danger doon, mga kapatid eh. Nagiging simpleng bagay na lang yung ginawa ni Kristo para sa atin. Now look at this. Are you still thinking of that? Amen? Iniisip niyo
Sa inyo, history na lang yun. Alam niyo yung history? Amen? Maraming magagaling sa history. Maraming alam ang ginawa ni Jose Rizal. Kaya hanggang doon na lang. Amen? Ano yung sinabi ni Jose Rizal? Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Tama, di ba? Sino nakakalam nun? Alam niyo ba yun? Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Amen? Kaya alam niyo, history na lang yun. Kasi yung mga kabataan ngayon, hindi nagiging pag-asa ng bayan. Sila yung sumasali sa mga rally. Amen? Sila yung mga pasaway sa kalsada. Amen? Sila yung mga hindi sumusunod sa magulang. Hello? Naunawaan nyo? Kaya nga yung sinabi niya ng Sir sa hindi pinagyayaman, hindi pinapahalagahan. Ganon din yung ginawa ni Kristo. Hindi pinapahalagahan. Naunawaan nyo po? Kaya nangyayari? Hindi naglilingkod sa Panginoon. Hindi nagiging faithful sa Panginoon. Because you don't know hindi nyo alam yung degree ng ginawa na yan ng Panginoon sa inyo. Amen? Number 3, that sacrifice shows how much Jesus loved us. Gaano niya tayo kamahal? Ano yung sabi ng Bible? For the love of what? The love of Christ, what? Constrained us. Amen. It is not, everybody, huwag mo natin ma-misinterpret yung verse na yun for 2 Corinthians chapter 5. Amen? Basahin natin, 2 Corinthians chapter 5, tingnan nyo. 2 Corinthians chapter 5. Sabi doon ng Bible, verse 14, for the love of Christ constrained us. You know, alam niyo ibig sabihin ng constrained? Amen? Alam ibig sabihin ng constrained? Amen? Tinutulak tayo. Amen? Minumotivate tayo ng pag-ibig ng Panginoon. It's the one. Our motivation should be the love of Christ. Amen. It's not our love that constrains us. Serving God. Amen? Ang ating pag-ibig, inconsistent. We sometimes love God, we sometimes love the world. Amen. Amen? Ano ba nyo? Hello? Alam niyo ba't maraming mga Kristiyano wala sa church ngayon? Dahil ang nagpo-force sa nila pumunta sa church, pag-ibig lang nila. Hindi pag-ibig ng Panginoon. Alam niyo ba't maraming mga Kristiyano hindi faithful? Yeah. Dahil ang nag-motivate sa nila, pag-ibig lang nila. Yeah, Hindi come on. pag-ibig ng Panginoon. Amen. Naunawaan niyo po mga kapatid, amen? But it should be the love of Christ. Ibig sabihin, we must think of how much God loves us. Amen. Yun yung isipin natin. Yeah. Amen? Dahil sa kanyang pag-ibig, binigyan niya tayo ng kaligtasan. Dahil sa kanyang pag-ibig, mayroong langit na sa atin naghantay. Dahil sa kanyang pag-ibig, binigyan niya tayo ng kanyang salita. Dahil sa kanyang pag-ibig, mga kapatid, binago niya yung buhay natin. Dahil sa kanyang pag-ibig. The love of Christ. Alam nyo, ang pag-ibig na yan ay constant.
Amen? Pero kung kahit backslider ka, mahal ka ng Diyos. Amen. Amen? Kahit na hindi tayo faithful, mahal tayo ng Panginoon. Amen. Kahit na carnal tayo, mahal tayo ng Panginoon. Amen. So, it must be God's love that should motivate us. Amen. Salamat tayo kahit mura, nandito ka ngayon. Amen. Amen. Why? Because God loves us. Yan yung motivation natin mga kapatid. Amen. Pag-ibig ng Diyos. Amen. At nung namatay si Kristo doon sa krus, when He sacrificed for us, when He says, "Oh my Father, if it be possible, it is kapas for me." Pero we struggle dito mga kapatid. Gayong pa man, ginawa niyang mamatay doon sa krus. Kahit in human form, mayroong struggle because He knows the pain. He knows the pain. The pain of that core, of that crown of thorns. The pain of that cut-orange tails. The pain of that old rugged cross. The pain of that nail. The pain of that heat of the sun. He knows everything about it. Amen? Kayong pa man, tinuloy niyo pa rin. Amen. Ano niyo po mga kapatid? No? Just think of that sacrifice. Amen. The sacrifice of our Lord Jesus Christ. Biro mo, nung time na ito, siya ay nagpawis ng dugo. Ano yung ibig sabihin ng bagay na yun? He was in so much deep sorrow. Tinulugan pa siya ng mga kasama niya. Amen. No? Balik niya tulog si Pedro. Amen? Kaya sabi niya, hindi ba kayo makapagtagal kahit isang oras lang? Amen. Wala pa tayo isang oras, kapatid. Oh. Yeah. Good. Amen? Alam niyo mga kapatid, kung bakit niya tinanong yung katanungan nito, what would you like to watch with me one hour? Dahil yung time na yun, kailangan niya ng somebody to comfort him. Somebody to encourage him visibly. Kaya lang, pagpunta niya, yung supposedly mag-encourage sa kanya, tulog. What? Amen? Come on. Kaya pa man, nagpatuloy ang Panginoon. Amen? The sacrifice of Jesus Christ. Amen. He should have not, but he did. Pwedeng hindi niya gawin yun, ngunit ginawa niya. Amen? That's a sacrifice. Amen? Ano yung mga ginagawa natin sa Panginoon? Hindi naman ito sacrifice. Dapat lang na gawin natin. Amen. Naman niyo po. Dapat lang na manambahan tayo. Dapat lang na magbasa tayo ng Bible. Dapat lang na pumunta tayo sa church. Dapat lang na tayo ay manalangin. Dapat lang na tayo ay mag-soul winning. Dapat lang na tayo mag-offering. Lahat ng mga bagay na yan, dapat lang.
Amen? He died on the cross. And so He did. And we got saved. Amen? We got saved. Amen. Tayo po natin tumayo. Tayo po. Dakilan namin Diyos na mga pangyayari sa lahat. Salamat po sa inyo pong salita na sa amin po inahayag. O Diyos, salamat po sa inyo pong inahayag. Maraming mga Panginoon ang salita ngayon, dalahan po namin narinig. Ngunit yung po Diyos, ay amin po may advice amin po. My Lord, tulungan ng mga Panginoon na palagi po namin alalahanin how Jesus Christ volunteered Himself to die for us, to suffer pain for us, to suffer shame for us. Tulungan ng mga Panginoon. Every whenever I close. God, talk to your heart through that message. Christians, the altar is praying. It's open. Please come here in front.